Nagsimula ang sumunod na misyon ng Rainbow Transport kay Kim Do-ki na kasalukuyang bumabiyahe ng kanyang taxi. Isang babaeng pasahero ang naisakay ni Do-ki. Sa loob ng sasakyan ay nakipagkwentuhan ang babae. Sinabi niya na siya ay isang girl group trainee at pangarap niyang maging isang K-pop idol. Gusto niyang magbigay ng kasiyahan at pag-asa sa ibang tao. Hinangaan ni Do-ki ang kanyang pangarap. Nanatili namang nakangiti ang babae sa buong biyahe na tila walang dinadalang suliranin. Gayunpaman, nang bumaba ito sa tulay upang magpahangin ay biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Di pa gaanong nakakalayo ay nag-U-turn si Do-ki upang maghanap ng susunod na pasahero. Ngunit sa isang kakatuwang pagkakataon, biglang naglaho ang kabababalang na pasahero niya. Dahil nakaramdam siya na may mali, nagmadaling lumabas si Do-ki at hinanap ang babae. Nang makita niya ang gamit ng babae ay walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa ilog. Sinagip niya ito na halos lumubog na sa kailaliman ng tubig. Tapos ay agad niya itong isinugod sa ospital. Matapos ang insidente ay ipinaalam ito ni Do-ki sa kanyang mga kasama sa Rainbow Transport. Sinabi niyang nasa ospital ang babae at wala na sa kritikal na kondisyon. Subalit ang nakapagtataka ay lumabas sa medical report na dumaranas ito ng malalang malnutrisyon. Hinala ni Goyon na maaaring bunga ito ng matinding training para maging K-pop idol. Ngunit hindi lang iyon, natuklasan din nila ang suicide note mula sa bag ng babae. Nakasaad sa sulat na wala siyang intensyon na maapektuhan ang pangarap ng grupo niya kapag wala na siya at hindi niya kayang tiisin ang kalupitan ng management sa kanila. Nabanggit ni Goyon na maaaring biktima ang dalaga ng isang sindikato. Maya-maya lang ay nakatanggap si Do-ki ng tawag mula sa ospital at ipinaalam sa kanya na nagkamalay na ang babae. Sa sandaling nagising ang babae ay dumating ang manager ng kumpanya. Wala itong pakialam sa kondisyon ng babae at pilit itong pina-discharge sa ospital. Pagdating sa basement parking, malinaw na ipinahayag ng babae ang kanyang takot at sinabing hindi niya muna gustong bumalik sa agency. Ngunit sinampal siya ng manager kaya natumba siya. Tumayo siya at nakiusap muli, subalit tumanggi ang manager. Biglang dumating ang taxi ni Do-ki at binangga ang lalaki. Habang walang malay ang manager, sumakay ang babae sa taxi ni Do-ki. Na-realize niya na ito ang parehong driver na sumagip sa kanya sa ilog. Bilang tugon sa mga tanong ni Do-ki, maluhaluha niyang isinalaysay ang kanyang mga naging karanasan. Ang pangalan niya ay Lee Romi. Siya at ang kanyang kaibigan ay nangarap na maging mga idol. Nagpadala sila ng dance video sa hindi mabilang na mga ahensya. Di nagtagal ay dumating ang isang pagkakataon, isang agency ang nakipag-ugnayan sa kanila para sa isang audition. May kasamang pananabik at kaba, pumunta ang magkaibigan sa agency. Sa kabutihang palad ay humanga ang kinatawan ng agency sa kanilang galing sa pagsayaw at nagpas siyang tanggapin sila. Gayunpaman, may itinakda itong kondisyon. Kailangan nilang pumili sa pagitan ng kanilang pag-aaral at ng pagsasanay. Upang makasali sa agency, kailangan nilang huminto sa high school. Labag man sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, huminto ang magkaibigan sa pag-aaral alang-alang sa kanilang mga pangarap. Mabilis nilang inimpake ang kanilang mga gamit at lumipat sa agency na may mataas na pag-asa para sa hinaharap. Habang sinusuri ang kontrata, napansin ni Romi at ng kanyang kaibigan na kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga para sa practice fees habang sila ay mga trainee pa lamang. Ipinaliwanag ng CEO na si Kang Jury, na agency na muna ang magbabayad ng mga gastusin nila habang sila ay nasa training at maaari na lang nila itong bayaran kapag sumikat na sila. Nang marinig ito ay nakahinga ng maluwag ang magkaibigan at pumirma sila upang maging opisyal na mga trainee. Isinama sila ng CEO sa 3 pang mga trainee upang mabuo ang grupo na may 5 miyembro. Ginawang leader si Romi at agad silang lumipat sa isang dormitoryo sa ilalim ng pangangasiwa ng isang manager. Sa mismong unang araw, ipinaalam sa kanila ng manager ang mga patakaran, gaya ng pag-surrender ng kanilang mga cellphone tuwing gabi at ang pagtimbang sa kanila tuwing umaga. Higit pa rito, ipinagbabawal ang pagsasabi tungkol sa kanilang nararamdamang sakit o stress sa sinuman sa labas, maging sa mga kaibigan o pamilya. Bagamat napakarami at napakahigpit ng mga panuntunan, sumang-ayon ang mga dalaga ng walang pag-aalinlangan habang iniisip ang kanilang matatayog na pangarap. Kasunod nito, si Romi at ang kanyang mga miyembro ay nagsimulang magsanay ng puspusan araw-araw. Sa kabila ng hirap, bawat isa sa kanila ay nagsikap na magtiis alang-alang sa kanilang mga pangarap.
Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang training, kundi ang pressure sa pagpapanatili ng timbang. Kapag ang kanilang timbang ay lampas 40 kilo, nilalait sila at tinatawag na baboy at inuutusang ibaba ito sa 38 kilo. Dahil hindi makayanan ng gutom, ang iba ay nagtatago sa banyo para makakain ng saging. Matapos magsanay ng parang mga baliw sa loob ng isang taon, sa wakas ay nakakita na ng resulta si Romy at ang kanyang grupo. Noong araw na iyon, ipinakita ng CEO sa 5 dalaga ang promo video para sa kanilang single. Nang makita ang kanilang nagniningning na anyo sa screen at pangalan ng grupo na Elements, labis na kasiyahan ang naramdaman ng mga dalaga. Pakiramdam nila ay malapit na nilang makamit ang kanilang mga pangarap. Dahil nakatikim na ng kaunting tagumpay, lalo pang nagsumikap ang mga dalaga. Ngunit hindi ang pinapangarap na debut ang naghihintay sa kanila. Sa halip, kadiliman at isang malalim na bangin ang nakaabang. Isang gabi, pinatawag ng manager si Romy palabas ng dormitoryo, sa dahilang mayroon siyang solo recording. Sumakay si Romy sa kotse nang walang pagdududa at uminom ng tubig na ibinigay ng manager. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang wala siya sa isang recording studio, kundi nasa isang VIP room ng isang marangyang hotel na puno ng mamahaling alak. Sa takot, nagawa ni Romy na makatakas. Kalaunan, iniulat niya ang insidenteng iyon kay CEO Kang, ngunit sa pagtatanong ng CEO, nagpanggap ang manager na kusang bumaba si Romy sa kotse sa kalagitnaan ng biyahe. Pinaghinalaan ng CEO na wala sa tamang pag-iisip si Romy dahil sa pagdidyeta at sa halip ay pinagalitan siya, binalaan na huwag hayaang makasama ang kanyang mga personal na issue sa buong grupo. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita ng CEO kay Romy ang isang video na dumating ng walang pangalan. Ang video ay naglalaman ng mga maseselang kuha ni Romy sa hotel noong gabing iyon. Pinagbantaan ng CEO si Romy na nagsabing wala silang solusyon sa ngayon at kailangan niyang ayusin ito ng mag-isa. Dahil wala ng ibang paraan, humingi ng tulong si Romy sa director ng agency. Sinabi sa kanya ng director na ang misteryosong taong nagpadala ng video ay may kondisyon. Papayag itong burahin ang video, pero kailangan ni Romy na makipagrelasyon sa kanya sa loob ng 1 taon. Ipinaalala ng director kay Romy na kung gagawa siya ng makasariling desisyon, hindi lang siya ang masisira, kundi ang buong grupo. Hindi na makakapag-debut ang kanilang girl group at kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga bilang pinsala sa kumpanya. Nang makita kung gaano nagsusumikap ang kanyang mga miyembro para sa kanilang debut, lubos na nabagabag si Romy. Ayaw niyang mawasak ang mga pangarap ng lahat dahil lamang sa kanya. Matapos isaalang-alang ang lahat, gumawa ng desisyon si Romy at nagpunta sa hotel na iyon sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit nang magbalik sa kanyang alaala ang bangungot ng gabing iyon, tuluyan nang tumakas si Romy. Noong mismong gabing iyon matapos tumakas sa hotel, isinulat ni Romy ang kanyang suicide note, sa pag-aakalang kung tatapusin niya ang kanyang buhay ay malulutas na ang problema niya. Matapos marinig ang kwento ni Romy, nagpasya si Doki at ang kanyang mga kasama na alamin ang katotohanan sa likod ng gabing iyon. Kaya naman, nagpanggap si Mr. Jiang bilang isang prosecutor upang makapasok sa opisina at makuha ang lahat ng datos mula sa CEO ng agency. Mula sa computer ng CEO, nahanap ni Goyon ang sekretong video ni Romy. Sa masusing pagsusuri, nakita na mayroon pang ibang tao sa video maliban kay Romy. Ang aninag ng taong iyon ay makikita sa ice bucket sa loob ng silid, at ang taong ito ay ang direktor na nagpapanggap na mabuting tao. Malinaw na ang direktor na ito ang utak sa likod ng pangbablackmail na ginawa kay Romy. Para makapasok sa lungga ng mga kalaban, binangga ulit ni Doki ang manager. Dahil doon ay nabakante ang posisyon ng manager. Sinadya ni na Doki at Mr. Jiang na pumunta sa restaurant kung nasaan ang CEO ng kumpanya. Nagdrama sila doon at nagkunwari si Doki na naghahanap siya ng trabaho. Dahil nakita ng CEO kung gaano siya kaloyal sa amo, siya na mismo ang tumawag kay Doki at kinuha siyang bagong manager. Sinubukan ng CEO si Doki sa pagsasabing manakit siya kaya nilapitan niya si Jin Ian at sinaktan ito. Nang makapasok na si Doki sa kumpanya bilang manager ay nakita niya ang totoong kalagayan ng mga babae doon. Sinampal ng malakas ng CEO si Sojong dahil hindi ito nakatingin sa kamera habang sumasayaw. Pinahiya niya at nilait-lait ang mga babae sa iba't ibang paraan.
Nang magtanong si Gian tungkol kay Romy ay sinabihan lang siya ng CEO na mag-focus na lang sila sa practice para sa debut at kalimutan na ang lahat. Maya-maya pa, nang magkaroon ng chance habang china-charge ang laptop ng CEO, palihim na sinaksak ni Doki ang flash drive sa laptop. Sa kabilang side naman, sinimulan ni Goyon na kopyahin ang data. Pagkatapos ng ilang minutong kaba, natapos din ang pagkopya. Habang tinitingnan ni Goyon ang mga impormasyon, biglang tumawag ang CEO kay Doki. Pinakuha sa kanya ang ballpen sa dashboard ng kotse. Sinabi ng CEO na listening device iyon at dapat laging dala ni Doki. Inutusan din siyang i-record ang bawat salita ng miyembro ng girl group. Kinagabihan, pinakita ng director kay Doki ang picture ni Romy at sinabihan siyang i-report agad sa kanya kapag nakita niya ito. Pagbalik sa Rainbow Transport ng gabing yun, tinanggal ni Jin Ian ang listening device sa loob ng ballpen, kaya nakapag-usap na ng normal si Doki sa mga kasama niya. Habang si Goyon naman ay nakita sa laptop ng CEO ang mga contract na pinirmahan ng mga miyembro. Nakasaad sa kontrata na may utang na 40 million won ang bawat miyembro kada buwan. Bukod doon, dahil nasundan nila ang director, nahanap ng team nila ang hotel kung saan ginawa ang video ni Romy. Kasama ni Doki sina Kyungko at Jin Ian, pinuntahan nila ang hotel upang mag-imbestiga. Naglagay ng device si Jin Ian sa CCTV system ng hotel kaya nahack ito ni Goyon. Nakita niya si CEO Kang kasama ang isang TV show manager. Pinakiusapan ng CEO ang manager na tulungan siya sa bago nilang girl group na Elements, at bilang kapalit, inabutan niya ito ng gold card. Habang nag-uusap sila ay aksidenteng nakagawa ng ingay si Kyungko. Naalerto ang CEO at lumabas para hanapin ang pinagmumulan ng ingay. Mabilis na nagtago si Doki sa isang silid. Nang buksan ng CEO ang silid na pinasukan ni Doki ay agad na pinatay sindi ni Goyon ang mga ilaw. Nagsabi ang TV show manager na maaaring sira ang mga sensor ng ilaw kaya nagbubukas sindi ang mga ito na pinaniwalaan naman ng CEO. Natuklasan ni Doki na ang silid na pinagtaguan niya ay ang silid kung saan palihim na binidyohan si Romy. Para mas makapag-imbestiga pa, nagpatuloy si Doki sa pag-undercover bilang manager. Sinabi ng CEO sa girl group na Elements na kinabukasan na ang kanilang debut. Noong gabing yun, nag-message si Gian kay Romy na nawawala. Kahit sobrang excited at saya nila para sa debut, miss na nila si Romy at umaasang babalik siya agad sa grupo. Nabasa ni Romy ang message, pero pinili niyang huwag sumagot. Ayaw niyang mag-alala ang mga miyembro at masira ang pinapangarap nilang debut. Samantala, nahihiwagaan ang Rainbow Transport Team kung magkasabwat ba ang CEO at director ng kumpanya sa pangbablackmail kay Romy. Pagdating ng oras ng debut, dinala ni Doki ang Elements sa TV station bilang manager nila. Kailangan ng mga girls na mag-rehearse sa stage bago ang recording. Subalit sumama ang pakiramdam ni Gian at biglang nahimatay. Binuhat siya ng director upang dalhin sa ospital. Hindi pumayag ang staff ng TV station na magpatuloy sila dahil kulang sila ng isang miyembro. Para protektahan ang pangarap ng grupo, iginiit ni Doki na kumpleto ang grupo kaya pumayag ang TV station manager. Sinuot ni Doki ang name tag ni Gian at siya mismo ang pumalit dito at umakyat sa stage. Dahil napapanood ni Doki araw-araw ang bawat kilos ng mga miyembro ay nagawa niyang ma-memorize ang lahat ng dance steps. Samantalang si Goyon naman ay nag-e-enjoy sa loob ng sasakyan at sinasabayan ang sayaw ni Doki. Dahil sa tulong niya ay naitawid ng girl group na Elements ang rehearsal nila ng maayos. Pagkatapos ng debut performance ay pinuri ni Doki ang bawat isang miyembro ng girl group na katatapos lang malampasan ang kaba nila. Kitang-kita niya kung gaano sila ninervyos. Sa likod nito ay may nagbabantay sa mga kilos ni Doki. Para itest ang loyalty niya, inutusan siya ni CEO Kang nasaktan si Gian dahil muntik nitong masira ang debut nila. Para makuha ang tiwala ng CEO, pumayag si Doki. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Gian nang makita niyang papalapit si Doki na parang galit na galit. Pero mabilis na kumilos si Goyon. Biglang humarang si Jin Ian at nagkunwaring gusto niyang maghiganti dahil nabugbog din siya dati. Nakuha agad ni Doki ang plano kaya nakisakay siya at binugbog ng malala si Jin Ian. Dahil nakita ng CEO na totohanan ng pananakit ni Doki, nawala na ang hinala nito sa kanya. Pagkatapos ay hiningi ng CEO kay Doki ang voice recorder dahil hindi na raw ito kailangan.
Doon na-realize ni Doki na nakuha na niya ng buo ang tiwala nito. Nung gabing yun, sinamahan ni Doki ang CEO sa isang clothing store. Pumili ito ng isang pares ng purple high heels bilang regalo para sa sarili niya. Para sa kanya, ang mga heels na to ay simbolo ng isang malalim na obsession. Ilang taon na ang nakakalipas. Miyembro ng isang sikat na girl group ang CEO na si Kang Juri. Gayunpaman sa isang performance nila, aksidente siyang nahulog sa stage na naging dahilan para maputulan siya ng isang binti. Ang pagkawala ng binti niya ay ang pagkamatay na rin ng pangarap niya. Hindi na siya makakapagsuot ng performance heels kailanman. Habang depressed sa ospital nung araw na nakonfine siya, napansin niyang may nurse na nakatingin sa kanya at inakala niyang kinakaawaan siya nito. Sa sobrang galit ay sinaksak niya ang nurse gamit ang ballpen. Simula noon ay sinimulan na niyang paglaruan ang pangarap ng iba. Dahil nawalan siya ng sariling pangarap, gusto niyang idamay at hilahin pababa ang lahat. Samantala, sobra-sobra ang kasiyahan ng bawat miyembro ng Elements habang pinapanood ang official debut performance video nila. Hindi na lang sila basta trainees, totoong singers at idols na sila. Pero wala silang kamalay-malay na ang debut na iyon ang simula ng isang bangungot. Isang gabi, dumating sa hotel si CEO Kang at ang director. Nakita ni Doki na may mayamang lalaki ang naghihintay sa isang silid. Sa pakikinig niya sa usapan nila, nabunyag ang pangit na katotohanan sa likod ng girl group. Wala talagang balak ang CEO na gawing totoong K-pop artists ang mga babae. Yung tinatawag nilang training at debut ay pakitang tao lang para ayusin sila bilang mga idol, itaas ang halaga nila, at ibenta para mag-entertain ng mga mayayamang lalaki. Nadiskubre rin ni Doki na kasabwat din pala ang manager sa TV station. Tumatanggap ang manager ng suhol upang payag ang mag-perform ang mga girls. Alam niya ang kasinungalingan sa likod ng magarbo nilang debut. Matapos malaman ang katotohanan, galit na galit si Doki at ang kanyang mga kasama sa Rainbow Transport kaya sumumpa silang paparusahan ang mga masasamang taong ito. Kalaunan, pinadinig ni Doki kay Romy ang recording ng usapan at inabot sa kanya ang Rainbow Taxi envelope. Sinunod ni Romy ang instructions at pumunta sa isang photo booth. Habang iniisip ang pangarap ng mga miyembro at ang pagtatraidor na ginawa sa kanila, pinindot na niya sa wakas ang blue button para sa paghihiganti. Agad namang kumilos ang mga vigilante ng Rainbow Transport. Samantala gaya ng ginawa kay Romy, minanipula ni CEO Kang si Sojong sa pagsasabing may nakuhang maseselang video sa kanya sa hotel. Alam na alam ng CEO kung paano sila paglalaruan. Alam niya kasing hindi sisuko ang mga ito sa gitna ng laban. Gusto niyang sirain ang pangarap ng iba para lang sa sariling kapakanan. Naniwala naman si Sojong sa paratang ng CEO at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Kinuha ng CEO ang pagkakataon at sinabing kailangang makipagrelasyon ni Sojong sa lalaking may hawak ng video para protektahan ang pangarap ng mga kagrupo niya. Labag man sa kanyang kalooban ay napilitang pumayag si Sojong. On the way na ang director para pick upin si Sojong. Pero handa na si Doki sa kanilang paghihiganti. Gamit ang taxi na may modified bumper, pinatakbo niya ng matulin ang sasakyan at binangga ang sinasakyan ng director hanggang sa bumaligtad ito. Kasabay nito, dumating sa hotel ang mga lalaking parokyano upang makipagkita sa ipapadala ng CEO na si Sojong. Pero pagbukas nila ng pinto ay hindi si Sojong ang bumungad sa kanila kundi si Kyungko na nakadamit pambabae. Nandoon din si Jin Ian na nakadress din. Pareho silang nagpanggap na sila ang K-pop girls na pinadala ni CEO Kang. Biglang pumasok si Doki at sinipan ng malakas ang mayamang lalaki, tapos ay pinukpok niya ito ng bote sa ulo. Simula pa lang to ng paghihiganti. Nung gabi ding yun, may live program na pinalalabas sa TV station. Sa pagsisimula ng show, nahak ang audio at ang usapan sa pagitan ni CEO Kang at ng manager sa hotel ang narinig ng live. Nang ma-realize ng station manager na nabubuko na ang mga sikreto niya. Nagpanik siya pero hindi niya mapigilan ang broadcast. Sa sobrang taranta niyang ma-disconnect ang mga wire, nahulog sa kanya ang isang stage light at nawalan siya ng malay. Samantala, nang makita ni CEO Kang na pinalalabas na ang mga baho niya sa live TV, nagmadali siyang umuwi. Sa labas ng gusali ay napalibutan siya ng media. Naharaang man siya ay nagawa niyang makauwi sa tinutuluyan niyang kondo. Inimpake niya ang lahat ng mahahalagang bagay na kailangan niya.
Pero nang papalabas na siya ay nakaharang sa dadaanan niya ang di mabilang na media. Bumalik siya at pumunta sa rooftop ng gusali. Tinawagan niya ang manager na si Doki para tulungan siyang makalabas sa gusaling iyon. Inaasahan na ni Doki ang tawag na iyon kaya nandoon na siya sa rooftop at nag-aabang. Nang ma-realize ni CEO Kang na trinaydor siya ng manager na pinagkatiwalaan niya ay nagwala siya sa galit. Sinabihan siya ni Doki na ang mga pangarap ay talagang nasisira at ang pagkatalo ay bahagi ng buhay. Pero ang gamitin ng pagkatalong yun bilang dahilan para magpakasama at gumawa ng mga hindi makataong bagay ay mali. Sinubukan pa ng CEO na i-justify ang mga ginawa niya, pero pinalibutan siya ng maraming drones na nire-record ang lahat. Ang mga ilaw mula sa drones ay nagpaalala sa kanya nang mahulog siya sa stage nang mag-perform siya noong nakaraang mga taon. Dahil sa sobrang emosyon ay muntik na siyang mahulog sa rooftop, ngunit nahawakan ni Doki ang bag niya. Gayunpaman, sa mga oras na iyon ay nawalan na siya ng ganang mabuhay. Matapos ang paghihiganti, nagpasalamat si Romy kay Doki, na ligtas siyang hinatid sa dorm. Nang muli nilang makasama ang leader nila pagkalipas ng mahabang panahon, naiyak ang mga miyembro at niyakap siya ng mahigpit. Miss na nila siya. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang self-confidence ni Romy. Sa pagtutulungan nila, sa wakas ay nakatapak na sila sa totoong stage at natupad ang pangarap nilang maging K-pop idol.